Update tayo muli mga ka-great sa ating binabantayan na posibleng magiging isang malakas na bagyo o super typhoon mga kabayan. Muli, dito po sa ating pinapakita ngayon in advance by July 10. Ito po ay sa susunod pa na linggo na sa bahagi pa rin po ng ating Northern Luzon. Ito pong senaryo atin nakikita. Ito po kung ating titingnan, kung lalapit lang po, maaari pong ang bahagi ng Batanes area, pero asahan na sa circulation kasi na ito medyo matindi at malakas na hangin ang magiging dala. So ang bahagi ng Batanes, part ng Calayan at maging sa bahagi nito pong Claveria, Lawag, Apari, Gonzaga, bahagi ng Santa Ana. So ang mga lugar na yan ay maghanda mga kaubayan next week sa matinding lakas ng hangin na magiging dala po nito mga kaubayan. Kung ang senaryo ay sa bahagi pa rin na itaas, no? Pero kung ito'y bababa, ito po'y maaaring matinding pinsala ang may dulot sa malaking bahagi ng ating Northern Luzon mga kababayan. Maliban dyan, hindi lang po sa lugar na yan ang dapat maghanda mga great. Kung inyo po makikita, ito pong lawak no, na kumpol na kalapan na dala niya halos buong bahagi ng ating bansa mula sa part ng Palawan, Visayas, and Mindanao, and hihilain niya po itong habagat na kanya pong papalakasin. Kung ating babalikan kasi ng bahagya, ito po no, bago pa man ito makadapit sa bahagi ng ating pong bansa, itong senaryo, tingnan niyo yung kulay dilaw na yan po ay hinihigop niya yung hangin. So magdadala po yan ng makumpol ng kalapan at makikita natin habang papalapit, mga great, hindi man po direktang maglaland sa senaryo na atin nakikita. Ito po ay magdadala ng makapal na kumpol na kalapan na siya magdadala ng pag-ulan at maaari pong kapag tuloy-tuloy ang pag-ulan na may experience mga kabayan, maaari magdulot po yan ng pagbaha. So yan din po yung ating paghandaan mga ka-great. So ito pong senaryo makikita natin. Makikita po natin by July 10, dadaan po sa bahagi ng Taiwan ang kanyang direksyon, then patungo sa bahagi ng China area mga ka-great. So kung titingnan natin sa kasalukuyan, wala pa rin pong development or pagbabago doon po sa una nating binahagi na dadaan lang po sa taas na bahagi ng ating pong Northern Luzon at hindi maglalandfall sa kalupaan, which is yan po ay dapat natin pasalamatan at sana yan po ang senaryo na mangyari. Pero dito po makikita natin, maliban po dyan sa malakas na bagyo, may inaasan po ulit tayo na susunod agad na bagyo. At kung sakali pala, ito po ay tatawagin sa pangalang Bagyong Inday mga ka-great. At susunod naman, kung sakaling may ma-develop uli na bagyo, ang susunod na pangalan ay Bagyong Joseho mga kababayan. Na kung saan makikita po natin dito po sa senaryo by July 11, o ito ho mga kabayan, unti-unting circulation. Then July 12, pagdating ng July 13, yan na po yung senaryo. Bagamat kung ikumpara natin sa una natin binabahagi, posibleng maging super typhoon, medyo maliit naman po ito ang kanya pong chance na maging malakas. Pero maaari pa rin po yung magdulot ng patuloy na pag-ulan at yun po yung delikado sa mga lugar na maaari pong possible malapitan nito pong bagyo dahil asahan po pag tuloy-tuloy ang pag-ulan, sumalambot po yung lupa, so malaki ang chance ng mga kabayan na magkaroon ng landslide sa inyo po mga lugar. Then, maliban dyan, kung ating titingnan din po mabuti, dito sa gilid na bahagi ay meron pang posibleng another scenario na posibleng sama ng panahon, pero dahil nga po ito ay advanced forecast, marami pa po mga development. Pero kung sakali ho na meron pang susunod pangatlo no, na bagyo mga kabayan, ito naman po ay tawagin sa pangalang Quiapo the Great. So kung ating titignan, susumahin po natin, ngayon pong buwan po mga kabayan ng July ay mukhang sunod-sunod ang posibleng bagyo na mabuo sa ating pong bansa or papasok mga ka-great mula sa bagyong si Henry and then Inday, bagyong Josie, and bagyong Quiapo mga ka-great. So antabayan natin dito sa mga development ng sama ng panahon na ating pong babantayan.